Kilala natin si Ginoong Kanye West bilang isang tanyag na rapper, fashion mogul at kontrobersyal na personalidad. Pero ngayon, mukhang gusto niyang pumasok sa mundo ng cryptocurrency. Kamakailan lang, in-announce po niya ang launching ng kanyang sariling token na tinatawag po na YZY token. Pero teka, bakit nga ba niya ito ginagawa? At ano po ang epekto nito sa mundo ng crypto, lalo na sa ating mga Pinoy na mahilig sa mga digital assets? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang YZY token at ano po ang layunin nito? Ang YZY token ay isa po itong bagong cryptocurrency na create mismo ni Ginoong Kanye West. Pero hindi lang ito basta isang crypto token. Ito po ay may mas malalim na dahilan kung bakit niya po ito inilabas. Kung matatandaan po natin, si Ginoong Kanye ay ilang beses nang nasangkot sa matitinding kontrobersiya. Dahil dito, maraming malalaking kumpanya at platform ang lumayo sa kanya. Mga platforms na dating nagbibigay sa kanya ng exposure, negosyo at kita. Dahil sa pangyayaring ito, tila naisip niyang gamitin ang blockchain at cryptocurrency upang iwasan ang censorship ng malalaking kumpanya. Sa madaling salita, ang YZY token ay parang paraan niya para makontrol muli ang kanyang negosyo, lalo na sa kanyang sikat na brand na Yeezy. Ayon sa mga report, ang YZY token ay gagamitin bilang pangunahing pambayad sa opisyal na website ng kanyang Yeezy brand. Ibig sabihin, kung gusto mong bumili ng Yeezy shoes o iba pang produkto mula kay Ginoong Kanye, maaaring kailangan mong gumamit ng YZY token sa halip na tradisyonal na paraan ng pagbabayad gaya po ng credit card or cash. Ngayon ay paano po ipamamahagi ang YZY token? Importante ring malaman kung paano po i-distribute ang YZY token. Ayon po sa ulat, ang 70% ng kabuang supply ay mapupunta mismo kay Ginoong Kanye West. Ibig sabihin, siya pa rin ang may pinakamalaking kontrol dito. Ang 10% naman ay ilalaan po para sa liquidity. Ginagamit ito para mapanatili ang maayos na daloy ng pagbili at pagbebenta ng token sa market. At ang 20% naman ay para sa mga investors. Maaari po itong ibenta sa publiko o ipamahagi sa mga sumusuporta sa kanyang mga projects. Sa ganitong sistema, malinaw na si Ginoong Kanye mismo ang may hawak ng YZY token. Hindi po ito tulad ng ibang cryptocurrencies na decentralized. Dahil dito, malaki po ang posibilidad na siya pa rin ang magdidesisyon kung ano ang mangyayari sa token na ito. Ngayon ay bakit po naantala ang launching ng YZY token? Ang YZY token ay original na nakatakdang may launch nitong Huwebes ng gabi. Pero naantala po ito at ipinagpaliban sa Biyernes. Hindi malinaw kung ano po ang dahilan ng delay. Pero dahil po sa hype na nakapalibot dito, maraming crypto enthusiast ang nag-aabang sa magiging takbo ng project na ito. Dapat tandaan na ang mga ganitong delay ay hindi na bago sa mundo ng crypto. Maraming project ang nagkakaroon ng mga technical issues o last-minute adjustments bago po may launch ang kanilang token. Ngayon ay paano po nauugnay ang YZY token sa trend ng meme coins? Kapansin-pansin na dumarami ang mga celebrity at politiko na pumapasok po sa crypto industry. Hindi lang si Ginoong Kanye ang gumawa ng sariling token. Meron na ring ilang mga halimbawa ng mga public figures na nag-launch ng kani-kanilang mga cryptocurrencies. Si Argentine President Javier Milei, nag-promote po siya ng isang Solana-based meme coin, pero kalaunan ay tinanggi na alam niya ang tungkol dito bago niya ito i-share sa social media. Si Pangulong Donald Trump, nag-launch naman po siya ng isang meme coin na tinawag po niyang Trump nitong buwan ng January. Sumikat ito saglit pero bumagsak din ang presyo. Si Melania Trump, naglabas ng sarili niyang token na Melania. Pero tulad po ng Trump token,
hindi rin ito nagtagal sa mataas na presyo. Base sa mga ito, napapansin natin na ang karamihan sa mga coins na may kinalaman sa celebrities o politicians ay may short-term hype lamang. Pwedeng tumaas ang presyo ng biglaan, pero madalas ay bumabagsak din ito dahil walang matibay na use case o pangmatagalang suporta mula sa crypto community. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto ng YZY token para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Una, katulad ng ibang celebrity coins, mataas po ang posibilidad na maraming tao ang magpapump ng presyo nito sa unang mga araw ng launching. Pero kung walang konkretong utility at long-term adoption, maaaring bumagsak din ang value nito sa hinaharap. Pangalawa, dahil ang YZY token ay pangunahing idinisenyo para sa Yeezy brand, malabong magkaroon ito ng malaking epekto sa pangkalahatang ecosystem sa bansa. Hindi naman lahat ng Pilipino ay bumibili ng Yeezy products, kaya maaaring hindi ito maging appealing para sa local investors. Pangatlo, dahil si Ginoong Kanye West mismo ang may hawak ng 70% na supply, may posibilidad ng market manipulation. Kung bigla siyang magdesisyon na ibenta ang hawak niyang tokens, maaari pong bumagsak ang presyo nito ng biglaan na maaari pong magdulot ng malaking pagkalugi sa investors. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang YZY token ay interesting, ngunit mataas po ang risk nito bilang isang investment. Maganda po ang ideya ni Ginoong Kanye West na gamitin ang crypto para maiwasan ang censorship. Pero mukhang personal na project ito kaysa isang tunay na decentralized cryptocurrency. Kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, dapat mo pong suriing mabuti ang fundamentals ng isang token bago po mag-invest. Huwag basta sumabay sa hype ng celebrity-backed tokens dahil madalas hindi po ito sustainable sa long term. Marami pong crypto opportunities na may mas solid utility at pangmatagalang potensyal. Kaya bago pumasok sa isang investment, tandaan po ang DYOR or Do Your Own Research. Laging alamin kung ano po ang binibili mo bago ka maglagay ng pera. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.